Samahan niyo ako para mag-ikot sa Japan sa loob ng 8 days. I recommend this itinerary para sa mga solo travelers. Or kung may kasama ka na on the go at hindi maarte maglakad ng malayo, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin agad sa first day. First night in Osaka, food trip na agad sa Dotonbori. Nakipagkita ako sa kawork ko na nagbakasyon din kasama ang family niya. Mura lang yung ramen, siguro nasa 500 pesos, solido na. After eating, nag-get kami dito sa Dotonbori at Shinsaibashi. Simula na ng lakaran to guys, so ihanda nyo na mga sarili nyo. Nakita ko agad ng gacha on the way papunta sa pupuntahan namin. Gusto ko talaga makuha si Pochita. Tama na ang distractions. Okay, first stop, Kiyomizu-dera. Kailangan maga kayo dito, first train sa umaga, kunin nyo na para pagdating nyo dito, konti pa lang yung tao. Mas makakakuha kayo ng clean shots kasi konti pa lang ang tao. As you can see guys, maaga na yan, pero dumadami na ang tao. Ito yung old school na Starbucks na nakikita nyo sa mga reels. Tinignan ko lang yung loob kasi nagkape na ako kanina. At this time, ang lamig kaya hindi nakakapagod maglakad. Pag-akit nyo dito, bubungan na agad sa inyo yung dagsa ng maraming turista. Sobrang daming tao, bala na kayo kumuha ng magagandang shots. May mga malilit silang shrine sa loob, so always give respect sa mga places. Sobrang dami ng tao, kaya pumunta na kami sa next destination. Pagbaba nyo ng Kiyomizu-dera, may bus papunta ng Kyoto Station. Then from Kyoto Station, bus ulit kayo papunta ng Arashiyama. Napagod kami, so break muna para kumain ng lunch. Sulitin nyo na kumain kasi pag mahabang lakaran na ulit to papunta ng Arashiyama. From bus stop, maglalakad na kayo hanggang Arashiyama. Mga 15 to 20 minutes na lakad. Dito, pwede kayong humanap ng timing na walang mga naglalakad para makakuha kayo ng clean shots. Swerte lang kami kasi marami mga spot na konti ang naglalakad. Mga 20 to 30 minutes na lakad para mag-ikot dito. Ang daming tao dito, so always grab the chance for an empty spot to take pictures. At this moment, medyo nakakapagod na kasi mga 4 hours na ata kami naglalakad kasama na yung Kiyomizu-dera. Pero sulit naman kasi ang ganda ng lugar, sobrang chill vibes lang. Jump shot pa, akala mo di napapagod. Ito yung mga shrines na konti lang tao kasi medyo malayo na siya sa Arashiyama. From Arashiyama, siguro mga 15 minutes na lakad. May entrance fee na 400 yen pero sulit kasi kayo lang halos ang tao. Good place ito to take good shots and clips. Sobrang peaceful ng shrine na to. Mataas din siya kaya mataas yung mga hagdan. On the way, papunta sa next stop namin, ito yung magandang Tori. At this time, hinahabol na namin yung oras kasi 4:30 PM yung close ng shrine na pupuntahan namin. Pero syempre, hindi pwedeng hindi kumuha ng pics and clips. Naabutan namin yung shrine, may 30 minutes pa bago sila mag-close. Napaka-peaceful nitong shrine na to. Kami na lang ang tao dito ngayon. Padilim na din kasi, so hinahabol na din namin yung araw. Nagdasal muna ako para may lakas pa akong maglakad hanggang mamayang gabi. May entrance fee din dito guys, pero mura lang, 400 yen lang din. Sikat din tong temple na to kasi maganda siya para kumuha ng shots kasama ng mga statues na to.
Puro ganitong statue yung buong temple. Medyo creepy, pero solid ang mga clips at shots na makukuha nyo. Sa labas ng temple kanina, andun mismo yung bus stop, pabalik ng Kyoto Station. Then from Kyoto Station, nag-train kami papunta ng last stop namin. Payo ko sa inyo, gabi kayo pumunta dito para konti na lang ang tao. Pag umaga kayo pumunta dito, as in, sobrang daming tao. Pag kumuha kayo ng shots or clips, laging may tao sa likod dito na kumukuha din ng mga shots. Sa gabi, makakakuha kayo ng clean clips and shots. First stop namin, umuulan tong araw to, so bumili na kagad ako ng payong sa 7-Eleven. Umalis na kagad kami din, may nadaanan pa ulit kami na shrine, walang tao. Good spot din ito para kumuha ng shots and clips kasi walang tao, literal. Always pay respect sa mga shrines at temples na pinupuntahan nyo. Kita nyo naman, walang tao as in. So makakakuha talaga kayo ng solo pics. Next stop namin, naglakad kami ng mga almost 30 minutes. Maulan talaga itong araw nito kaya ang hirap kumuha ng shots at clips. Lalo na kung hindi waterproof yung camera mo. Nag-ikot kami dito para maghanap ng mga makakainan pero dahil pagod na, sa Macondonaro daw ang bagsak. Next stop, nag-train ulit kami papunta dito sa Ebisucho Station. Then bumaba kami sa Tanimachion Chome Station. Ang lamig sobra, tas umuulan pa. Sobrang daming tao dito sa lugar na to. Di ka makakuha ng malinis na shots na malapit sa castle. So ang ginawa ko, pumunta kami sa isang spot na to na walang tao. Dito lang kami kumuha ng shots at clips kasi hindi na worth it para lumapit pa dun sa castle. Sobrang dami ng tao. Walang tao sa spot na ito as in. So kung maganda ang lens ng camera mo, good spot na din siya. Mukhang malayo lang siya dito sa video pero malapit na din yung castle. Sa labas lang to ng castle, makikita nyo tong shrine na to. Then nagtry ako kung gaano ba talaga ako kaswerte this year. Pag malas ka, pwede mong isabit kasama ng mga ibang paper sa likod. Okay na yung saktong swerte lang. Di na tayo nag-aangat ng sobra-sobra. After ng Osaka, kinuha ko yung sleeper bus papunta sa next destination namin. Konting shopping sa Shinsaibashi tapos hinabol namin tong bus ng 8 PM. Search nyo lang Wheeler Bus sa Google departing Umeda at 8:45 PM. Tapos arriving in Tsugaike, Kogen around 7 AM. Sobrang comfy ng bus, may recliner, wifi, CR at charging ports. Make sure nyo na bumili na kayo ng food bago kayo sumakay or pwede naman kayo bumili sa mga stopovers. Sleep well kasi pagdating nyo sa umaga, check-in lang tapos off you go na ulit. Pagising mo, ganito na ang bubungad sa'yo. Check-in kami, ligo, change, and then left for the ski resort. From 9 AM to 3 PM, nag-snowboard lang kami.
Di ako nakakuha ng mga clips kasi hindi action camera yung dala ko. Sobrang saya at therapeutic ng snowboarding. Then umuwi na kami tapos umalis ulit para mag-withdraw ng pera kasi wala na kaming cash. Malayo yung nearest 7-Eleven at dahil puno na yung bus, nag-taxi na lang kami. Nagsisi ako kasi di ko dinala yung drone ko. Sobrang ganda pa naman ng mga views dito. Palibot ng bundok yung town, tapos sobrang lamig. Tapos may nakita kaming shrine malapit, so nilakad namin. Pero hindi na kami tumuloy sa taas dahil may mga bear warnings. The next day, bumiyahe na kami papunta ng Nagano from Hakoba. 11 AM yung bus. From Nagano, lumipat kami ng bus papunta dito sa shrine na to. Konti lang din ang tao dito since medyo malayo na siya sa city. Makakakuha ka talaga ng magagandang clips at shots dito. Sobrang ganda dito kasi sumakto pa na ang lakas ng snow. Bumili lang ulit ako ng payong kasi baka mabasa yung camera ko. Sobrang magical na lugar, para kang nasa anime. Nagstay lang kami dito till 3 PM. Sulit na sulit yung punta mo dito dahil konti lang ang tao at solo mo halos yung shrine. Malamig lang talaga, so make sure kompleto ka sa damit panlamig. This clip was so good, sobrang magical. Mag-ingat lang kayo maglakad dahil madulas yung snow. Literal na chill vibes. Then bumaba na ulit kami para humanap ng makakainan. Tapos kailangan din namin habulin yung bus pabalik ng Nagano. Sarap lang mismo ng entrance ng shrine, may restaurant. Around 5 PM nakabalik na kami ng Nagano tapos Shinkansen na ako solo papunta ng Toyama. Nagstay ako ng overnight sa Toyama tapos nagbuo ako ng bus papunta dito the next day. Punuan yung seat ng bus dito, so make sure if gusto nyo pumunta dito, book nyo na agad ahead of time. Search nyo lang sa Google, Nohi Bus. Piliin nyo lang yung earliest departure from Toyama Station to Shirakawa-go. Make sure din na mag-book kayo ng bus pabalik ng Toyama unless gusto nyo magstay dito ng overnight. Walang basurahan dito sa buong lugar. So kung may basura ka, kailangan mo siyang dalhin pa uwi ng bahay. Sobrang linis ang lugar dahil bawal magtapon ng basura dahil walang mga basurahan. May mga designated smoking area lang din para sa mga smokers. Sobrang ganda ng view dahil sa fog sa background. Para kang nasa movie. Malamig at tumulan dito ng konti kaya nagdala pa rin ako ng payong. Sobrang dami ng tao dito pero lumayo ako sa mga tao para makakuha ng clean shots. Bawal din ng drone pero nagawan ko naman ng paraan.
itsura sa view deck. Mga 10 minutes na lakad, mataas at nakakapagod. Kumain muna ako dito before bumiyahe pabalik ng Toyama. Nag-stay ulit ako ng isang gabi pa ulit sa Toyama. Tapos bumiyahe ako ng first Shinkansen papunta ng Tokyo. Pagdating ko ng Tokyo, nilagay ko muna yung gamit ko sa coin lockers. Tapos bumiyahe kami papunta dito sa Kawaguchi ko kasama ulit yung family ng kawork ko. Malas lang kami kasi maulap yung day na to, so di namin nakita si Fuji-san. Ang tagal namin nagantay from 1 PM to 4 PM, pero malas talaga. Mataas din tong shrine na inakyat namin, kaya wala din tao dito, kami lang. Sa kabilang side, Lake Kawaguchi ko naman ang view. Dahil malas kay Fuji-san, bumaba na lang kami. Nagkape na lang kami sa coffee shop. Ang pangalan, House Day. The next day, nag-train ako from station na malapit sa hotel ko papunta dito. From Nishi Shinjuku Gochumae to Kamakura Kokomae. Kailangan maaga ka dito. Mga 7 AM onward, sobrang dami na ng tao, di ka na makakuha ng clean shots. Ito yung iconic place sa opening ng Slam Dunk. Sobrang ganda din ng lugar dahil malapit sa dagat. With Mount Fuji na background. Parang ulit na sa anime dito sa buong lugar. Tapos nakita ko si Mai. Nagutom na ako, so dito na ako kumain sa Windera Cafe. Around 3 PM, bumiyahe na ako pabalik ng Shinjuku. Sobrang relaxing dito sa Kamakura. Pagdating ng Shinjuku, pumunta na ako sa Harajuku para mag-thrift shopping. Kung mahilig ka manood ng anime, you already know what I'm talking about. I spent my last day going through the places where Kimi no Na wa was shot in the anime. Sobrang saya dahil Kimi no Na wa is one of my favorite anime movies. This place on the background is also in the anime. This is my last stop for the whole trip and I'm happy na ito yung last part na pinuntahan ko. What's up guys? Last night ko na ngayon dito sa Japan. Dito ako ngayon sa Shinjuku. Nishi Shinjuku Gochumae. Bumili lang ako ng pagkain sa 7-Eleven. Okay, 7-Eleven. Tapos in-enjoy ko lang yung last na gabi na malamig kasi pagbalik sa Pilipinas ang init na ulit. Sa lahat ng mga nag-like, lahat ng mga nag-react, nag-comment sa videos ng mga pinost ko, maraming salamat sa inyong lahat. Sana nagustuhan niyo yung mga video. Sobrang pagod, buong araw ako nasa labas. Bukas check out ko na, pero baka gabi pa kasi yung flight ko, so baka yun ako muna mga gamit ko sa coin lockers. Sa maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan niyo yung mga videos, sana marami pa akong may post sa mga sunod kong travel.
maraming salamat sa inyo and ito nagtatapos ang ating Japan vlogs. Peace!